Sinimulan na ng Philippine National Police ang investigasyon sa insidente sa Leyte Provincial Jail kung saan nasawi ang suspected drug lord na si Albuera Mayor Rolando Espinosa kasama si Raul Yap. Kabilang sa investigasyon ang ilang opisyal ng pulisya na umano'y ikinanta ni Espinosa. May report si Lala Babilonia via phone patch. Iniimbestigahan na ng PNP ang pagkakasangkot ng ilang opisyal ng CIDG sa pangunguna ni Inspector Leo Laraga na nagsagawa ng search operation sa selda ni Albuera Mayor at suspected drug lord Rolando Espinosa. Kabilang ang isang preso na si Raul Yap. Naganap ang insidente kung saan parehong nasawi sina Espinosa at Yap sa latest sub-provincial jail. Ayon sa officer in charge ng PNP na si Police Deputy Director General Francisco Uyami Jr., bagamat pag-aari ng gobyerno ang bilangguan, wala naman umano sa batas na hindi maaari magsilbi ng search warrant doon. Na-recover kina Espinosa at Yap ang mga sachet ng shabu, marijuana, drug paraphernalia at ilang baril. Dagdag pa ni Uyami, may mga nakuha silang ulat na maaring ng laban sina Espinosa bago ito tuluyang mapatay. Gayunpaman, kasalukuyan pa itong iniimbestigahan ng otoridad at masyado pa umanong maaga para kumpirmahin ito. Mayroon umanong ikinantang ilang opisyal si Espinosa ayon kay Uyami sa mga otoridad kung saan sangkot ang 13 CIDG personnel at 8 opisyal sa Regional Maritime Unit. Kung konektado ba ito sa pagkakapatay kina Espinosa, yun pa rin ang inaalam ng mga pulis. Kabilang na rin ito sa iniimbestigahan ng mga pulis, Audrey. Samantala, wala pa nakukuha reaksyon ng pulisya kay Kerwin Espinosa, anak ni Rolando Espinosa, na nasa kustodiya ngayon ng Abu Dhabi Police. Audrey? Maraming salamat, Lala Babilonia. Ipinag-utos na ng Department of Justice ang parallel investigation matapos ang pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa loob ng kanyang selda sa Baybay City Jail kahapon. Maging ang pambansang pulisya, naglunsad din ang investigasyon hinggil dito. Pagtitiyak naman ng PNP, magiging patas ang kanilang investigasyon. Paliwanag naman ni Communications Secretary Martin Andanar, bago ang anumang espekulasyon o komento ay hintayin na muna ang kompletong resulta sa investigasyon ng mga otoridad. Si Julius de Samburon sa detalye. Matapos ang pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa nitong Sabado sa loob ng kanyang selda sa Leyte Sub-Provincial Jail sa Baybay City, nag-utos ang Department of Justice ng parallel investigation hinggil dito. National Bureau of Investigation ang gumagawa ng parallel investigation sa nasabing krimen. Paliwanag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, maraming anggulo ang dapat tutukan sa kasong ito. Dagdag pa ni Secretary Aguirre, maraming suspicious circumstances sa krimen, kaya't ang importante ay malaman kung ano talaga ang totoo at sanhi ng pagkamatay ni Espinosa. Bukod sa DOJ, agad ding ipinag-utos ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang isang impartial independent investigation. Inatasan ni General de la Rosa ang Regional Internal Affairs Service ng Police Regional Office 8 na mag-imbestiga sa insidente. Siniguro naman ng PNP Chief na magiging patas ang kanilang investigasyon at walang magaganap na whitewash. Kabilang sa iimbestigahan ng Region 8 IAS ang CIDG Northern Leyte Team. Nagpadala na rin ang CIDG ng 3 nitong miyembro patungong Leyte para mag-imbestiga. Ayon naman kay Communications Secretary Martin Andanar, bago ang anumang espekulasyon o komento ay hintayin na muna ang kumpletong resulta sa investigasyon. Hindi pa kami nagkakausap ng Pangulo tungkol dito sa kaso ni Rolando Espinosa. Pero alam naman natin na ang Justice Secretary ay alter ego ng ating Pangulo. Ganoon din po si General Bato de la Rosa. Kaya kung ano man ang mga hakbang na ginagawa ngayon ni Secretary Aguirre, PNP Chief Bato de la Rosa, ito po ay naaayon sa kanilang tungkulin bilang alter ego ng ating Pangulo. Palaisipan din daw sa Malacanang ang nangyaring pagpatay kay Espinosa sa loob ng piitan. Personally, ako I'm puzzled because alam natin na si Mayor Espinosa ay malaking tulong ito sa ating gobyerno sa paggalugat at sa paghanap ng involved sa illegal drugs. Kumbaga, Mayor Espinosa is an asset to the government's investigation, mga may sangkot sa pagbibenta ng illegal na droga, lalong-lalo na the upper echelons of the drug ring
Kaya ako, I'm proud, and at the same time, I am also sad that this happened kasi nga malaki sana ang may tutulong ni Mayor Reynosa sa investigasyon ng ating gobyerno para ma-pin down kung sino-sino yung mga involved sa illegal drugs, lalong-lalo na yung mga taong gobyerno na di umano'y may kinalaman sa paglago ng shabu sa bansa natin. Kaya para sa akin ay malaking kawalan po sa gobyerno na namatay si Mayor Espinosa. Hindi naman daw naniniwala ang pamilya ni Espinosa na nakapagpuslit ito ng armas sa kanyang selda. Pahayag naman ni Attorney Lani Villarino, abogado ng mga Espinosa, hindi pa din matanggap ng pamilya ang pagkamatay ng alkalde kaya't pinag-aaralan nilang hilingin ang isang independent investigation sa insidente. Magugunitang nitong Oktubre nang isilbi ang mga warrant of arrest para sa kasong illegal drugs at illegal possession of firearms laban kay Mayor Espinosa. Agosto naman ang makumpiska ang mahigit 11 kilo ng shabu at matataas na kalibre ng baril sa bahay ng alkalde. Samantala, nananatili namang hawak ng mga otoridad sa United Arab Emirates ang anak ng alkalde na si Kerwin. Hindi pa ito makauwi sa bansa dahil daw sinusuri pa ng UAE kung may nilabag itong immigration laws, lalo sa panahong nananatili siya sa Abu Dhabi. Oras na makauwi ito sa bansa, inaasahan daw madedeteni ito sa Baybay City, batay na rin sa kautosan ng korte. Para sa PTV News, Julius Desamboron. Ipinag-utos na ng Department of Justice ang parallel investigation matapos ang pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa loob ng kanyang selda sa Baybay City Jail kahapon. Maging ang pambansang pulisya, naglunsad din ang investigasyon hinggil dito. Pagtitiyak naman ng PNP, magiging patas ang kanilang investigasyon. Paliwanag naman ni Communications Secretary Martin Andanar, bago ang anumang espekulasyon o komento ay hintayin na muna ang kompletong resulta sa investigasyon ng mga otoridad. Si Julius Desamboron sa detalye. Matapos ang pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa nitong Sabado sa loob ng kanyang selda sa Leyte Sub-Provincial Jail sa Baybay City, nag-utos ang Department of Justice ang parallel investigation hinggil dito. National Bureau of Investigation ang gumagawa ng parallel investigation sa nasabing krimen. Paliwanag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, maraming anggulo ang dapat tutukan sa kasong ito. Dagdag pa ni Secretary Aguirre, maraming suspicious circumstances sa krimen, kaya't ang importante ay malaman kung ano talaga ang totoo at sanhi ng pagkamatay ni Espinosa. Bukod sa DOJ, agad ding ipinag-utos ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang isang impartial independent investigation. Inatasan ni General de la Rosa ang Regional Internal Affairs Service ng Police Regional Office 8 na mag-imbestiga sa insidente. Siniguro naman ng PNP Chief na magiging patas ang kanilang investigasyon at walang magaganap na whitewash. Kabilang sa iimbestigahan ng Region 8 IAS ang CIDG Northern Leyte Team. Nagpadala na rin ang CIDG ng 3 nitong miyembro patungong Leyte para mag-imbestiga. Ayon naman kay Communications Secretary Martin Andanar, bago ang anumang espekulasyon o komento ay hintayin na muna ang kumpletong resulta sa investigasyon. Hindi pa kami nagkakausap ng Pangulo tungkol dito sa kaso ni Rolando Espinosa. Pero alam naman natin na ang Justice Secretary ay alter ego ng ating Pangulo. Ganun din po si General Bato de la Rosa. Kaya kung ano man ang mga hakbang na ginagawa ngayon ni Secretary Vitagire, PNP Chief Bato de la Rosa, ito po ay naaayon sa kanilang tungkulin bilang alter ego ng ating Pangulo. Palaisipan din daw sa Malacanang ang nangyaring pagpatay kay Espinosa sa loob ng piitan. Personally, ako I'm puzzled because alam natin na si Mayor Espinosa ay malaking tulong ito sa ating gobyerno sa paggalugat at sa paghanap ng involved sa illegal drugs. Kumbaga, Mayor Espinosa is an asset to the government's investigation, mga may sangkot o sangkot sa pagbibenta ng illegal na droga, lalong-lalo na the upper echelons of the drug ring. Kaya ako, I'm proud, and at the same time, I am also sad that this happened kasi nga malaki sana ang may tutulong ni Mayor Reynosa
sa investigasyon ng ating gobyerno para ma-pin down kung sino-sino yung mga involved sa illegal drugs, lalong-lalo na yung mga taong gobyerno na di umano'y may kinalaman sa paglago ng shabu sa bansa natin. Kaya para sa akin ay malaking kawalan po sa gobyerno na namatay si Mayor Espinosa. Hindi naman daw naniniwala ang pamilya ni Espinosa na nakapagpuslit ito ng armas sa kanyang selda. Pahayag naman ni Atty. Lani Villarino, abogado ng mga Espinosa, hindi pa din matanggap ng pamilya ang pagkamatay ng alkalde kaya't pinag-aaralan nilang hilingin ang isang independent investigation sa insidente. Magugunitang nitong Oktubre nang isilbi ang mga warrant of arrest para sa kasong illegal drugs at illegal possession of firearms laban kay Mayor Espinosa. Agosto naman ang makumpiska ang mahigit 11 kilo ng shabu at matataas na kalibre ng baril sa bahay ng alkalde. Samantala, nananatili namang hawak ng mga otoridad sa United Arab Emirates ang anak ng alkalde na si Kerwin. Hindi pa ito makauwi sa bansa dahil daw sinusuri pa ng UAE kung may nilabag itong immigration laws, lalo sa panahong nananatili siya sa Abu Dhabi. Oras na makauwi ito sa bansa, inaasahan daw madedeteni ito sa Baybay City, batay na rin sa kautosan ng korte. Para sa PTV News, Julius de Samburon. Kaugnay ng pagkakapatay kay Mayor Rolando Espinosa, nasa linyang telepono ang isa sa mga jail guard na naka-duty na ang gabing mangyari ang pamamaril. Magandang tanghali po sa iyo, sir. Magandang tanghali po, sir. Sa iyo pong kahilingan, respetuhin po namin na ayaw niyo po magpabanggit ng inyong pangalan. Ano po? Pero kayo po isa sa mga jail guard on duty at that time. Yes po. Okay. So, totoo ba na kinuha daw ho ng CIDG ang hard drive ng CCTV, pero sabi po ng CIDG, hindi. Ano ba talagang totoo, sir? Ang totoo niyan, sir, kasi nung winirsa nila yung gate ng jail namin, nung nakapasok na sila, ganito nangyari, sir. Upo kami lahat, pinaluhod, face on the wall. Okay. Tapos, samahan kami lahat. Maya, wala na kaming nakita. Tapos, yung kasunod nun, tutukan na lang narinig namin. Wala na kaming alam doon, sir, kasi wala na kaming nakita kasi alas 3 ng madaling araw, nangyari yon, nakatayo kami, mga alas 7 na ng umaga. Pero nung dumating ho sila, ano ho yung sinabi nila sa inyo? Meron ba silang binanggit na sila ay magsiserve ng warrant? Oo, sabi nila, may warrant sila, buksan yung yung tawag nitong gate. May pinapakita ko sa inyong papeles, warrant? May pinakitang papel? May pinakita, pero tiniklop agad, sir. Hindi nila pinabasa sa amin. Okay. Ang follow-up question, first time niyo lang ho ba na magkaroon ng ganitong klaseng insidente na kung saan isa ho preso ninyo ay sinaserba ng warrant of arrest? Ngayon lang ho ba ito nangyari? Ngayon lang kayo nagkaroon ng ganitong karanasan? Wala, sir. Okay, wala. Ngayon, isa pang tanong. Pero, siyempre, siguro, sir, nasabi na sa inyo, ang patakaran kung halimbawa may outsider na papasok sa inyo pong kulungan at merong pong gusto makausap na preso o lalo pat merong isiserve na warrant sa isang preso, ano ho dapat ang magiging proseso? Kukunan namin sila ng sir, ng tawag nito na yung protocol namin sa sir, sa jail. Bawal talaga ang bisita kahit Pino, maliban yung sa pamilya ni Espinosa, sir. Okay. No, ang tinatanong ko, sir, kapag halimbawa meron pong tulad nito sa CIDG, may magsiserve na warrant para sa isang preso ninyo, inmate, ano ho yung sistema ino-observe? Dapat? Yung dapat makasagot niyan, sir, yung warden namin, sir. Okay. Kasi Sige. kami, trabahante lang talaga kami dyan sa jail, sir. Okay. Meron kasi mga balita rin, bukod sa inyo, may mga 4 na pulis daw na naroroon na hindi raw nakapalag nung pumasok na yung mga taga-CIDG. Tama? Tama yun, sir. Tama yun. Okay. Bakit wala akong ginawa yung mga pulis, samantala mga kabaro nila yun? Ba't hindi pumalag yung mga pulis? Na 4. Kasi, sir, ganito nangyari, sir. Yung isang augmentation namin, sir, taga-mobile, nakilala yung isa na classmate niya. Classmate nino?
classmate ng mga pulis, sir. Okay. Sa Pero bago meditation. yan, nakaligtaan kong tanungin. Yung 4 na pulis na naroroon, saan sila nanggaling? Kaya galing sa GAA, sir, sa taga-mobile. Taga-mobile. Bakit sila naroroon? Yun ang request sa kasi na doon sila mag-duty. So sila ay Umit- naka-duty sila, doon sa presuhan na yon dahil request po ng provincial jail. Yes, sir, yes, sir. Okay. So, hindi sila nakapalag nung pumasok yung mga taga-CIDG. Wala silang nagawa. Dinis Armamba sila, O, lahat kami, sir, pati police, pinaluhod. pati pulis pinaluhod. Pati Oo. kayo lahat pinaluhod. Lahat kami, sir. Okay? So, matapos yung insidente, dahil pulis sila, bantay sila, dapat man lang kasama sila sa pagpasok. Dapat, sir. Dapat. Okay? Pero hindi nangyari yon. Nung Hindi magkaputukan, dahil kung tutusin, sakop pa ng mga pulis yung lugar na yon sapagkat sila ay pinost yan bilang bantay, ba't hindi pumasok yung mga pulis nung makarinig silang putukan, yung 4? Hindi nakapasok yung mga kasama ng post na umintisyon, sir. Nakaluhod kaming lahat. Wala na kaming alam doon. So Oo, habang wala na. nakaload kayong lahat, meron bang isang taga-CIDG doon na nakatutok sa inyong baril para hindi kayo makagalaw? Binantayan kaming lahat, sir. May bantay kaya hindi kayo makagalaw. Oo, piso na wala lahat. Bawal lumingon-lingon. Aha, okay. So, ngayon, mabalik tayo sa camera. Paano nyo po nasabi na yung CCTV hard drive ay kinuha ng CIDG? Yun ang hindi namin alam, sir, kasi sa totoo niyan, sir, ako nag-monitor sa dalawa kasi yung monitoring namin, sir. Nakita ko yung ginawa nila sa gate bago sila pumasok. Ngayon, ang pangyayari lahat, tuwang-tuwa doon, pati nakaluhod kami. Ngayon, nagtataka na kami na pag turnover lahat sa tuwan, mga armas, yung armas na turnover, ang nakita namin yung tuwan, yung sa recording sa tuwan, sa tawag ito sa CCTV, wala na. Okay. Yung kulungan, bago raw mag-raid, yung mga CIDG, ayon sa mga report, kung totoo ito, gumawa na raw kayo ng galugad, kayo mismo mga jail guard. At wala Totoo kayo po. nakitang baril at wala kayo nakitang droga at that time nung magawa kayo ng galugad. Ilang oras o minuto yung pagitan nang dumating ang CIDG at gumawa kayo ng galugad at malinis yung kulungan? Ang naggalugad kami, sir, 30. 30 minutes before. Oo, hindi, sir. October 30. October 30. So araw ang pagitan. Oo, tapos nangyari yung buwan, November 5. November 4, November 5 ng madaling araw. So halos isang linggo makalipas. Oo, sir. I see. Kasi ang pagkakakala ko, kagawa nyo lang ng galugad ngayong araw na ito, o oras ng pagitan, and then dumating sa IDG, at lo and behold, meron ng mga baril at meron ng mga droga. So hindi pala ganun nangyari. Alright, last na tanong na lamang. Nung pumasok yung mga CIDG, nasaan po yung mga opisyalis ninyo? Bakit hindi po isa sa inyo tumawag man lang sa mga nakakataas o tumawag sa governor's office dahil kayo po ay under ata sa governor kasi provincial jail ho kayo, di ho ba? Yung binabantay. Tumawag yung sarhento na may in charge of the guard, sir. Tumawag. Okay. Ngayon, kasi andin sa Tacloban siya, mga past 7, dumating siya. Dumating pero tapos na ang pangyayari. O tapos ang pangyayari, sir. Balik, ang nag-duty kami noon, sir, wali siyam kami. 4 na gwardya, 5 gwardya, 4 na polis. So siyam kayo. Ilan yung CIDG na pumasok? Yun hindi ko alam, sir, kasi piso na wala kami lahat, sir. Ano po? Face down. Wala kaming natandaan na ang naramdaman ko, ang daming Face down, dumaan, okay. daming Hulaan nyo lang, sir. Mga ilan? May 5, 6, 7, 100? Mga ilan? Basta ang naramdaman, marami, sir. Marami. So outnumbered kayo in short. Yes, sir. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyo.